Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwartawab sa mga viewer natin dito sa YouTube channel. At nandito tayo ulit sa talakayan na minsan nakapahinga ng ilang mga linggo. At nandito tayo sa topic nito. I and my father are one. Ako at ang aking ama ay isa. Hindi sila naniniwala na ang ama at anak isa lang. Gusto nila iba. So, aywan ko sa mga tao na yan. Ang kailangan kasi kung anong nakasulat, yun ang paniwalaan natin. Lalo na sa original Bible. Kasi yun ang totoo. Pero kung hindi naman nakasulat, hindi natin paniniwalaan. Pero kung mayroong medyo kontrobersye, huwag nating gawin na ang alahayam ay katulad ng nature ng tao. Eh si Noah lang, natakot ang tatay ni sila Meg dahil hindi katulad ng nature ng tao si Noah. May iba. Pero totoong tao yan ha. Pero kaiba siya sa tao. So lalo na ang alahayam. Ngayon, bago tayo magsimula, tayo po'y manalangin, Pastor Richard. Okay, tayo po'y sama-sama muli manalangin. O aming Yahawa, sa iyo ang karangalan at kapurihan sa oras na ito. Nawa, gamitin po ninyo ang aral nito ay magbigay ng kaunawaan sa lahat ng naguguluhan sa identity ng anak at ng ama. At sa oras na ito, kami po ay humihingi ng patnubay at inyong pagpalain ang lahat ng makaririnig na maunawaan nila ang mga aral na ito, aming Yahawa. Sa pamamagitan ni Bishop at ng aming mga kasamahan, sa pagtatalakayang ito, kayo po ang maparangalan at maitaas sa pangalang banal ng aming nag-iisang tagapagligtas, Masayat Yahushai, Yaman. Yaman. Okay. Ngayon, simula tayo sa unang talata. Basa. John chapter 10 verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. So, sinabi dito ni Yahawashai, ako at ang Ama ay iisa. I and my Father are one. So, ngayon, dagdagan natin kung ano pang ibang mga conversation nga nangyayari sa Bible. Basa. John chapter 14 verse 7 to 11. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Adawan, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Yahawashai, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin, ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So, binanggit ni Yahawashai kay Felipe na kung hindi kayo naniniwala sa sinabi ko, maniwala kayo sa ginagawa ko. Nakita mo naman natin, patay, binuhay niya. Mga may sakit, karamdaman, pinagaling niya. Mga bulag, nakakita. Mga bingi, nakarinig. So, pero ito, sabi niya, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama.
hanggang ngayon, hindi mo ba ako kilala? Sabi ni Yahweh siya yan. Kay Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Oh, yan. Ang linaw-linaw. Pero kaya lang, paano yun yung ibautismuhan ng anak? May nagsalita ang Ama sa langit. Bakit hindi ba si Alahayam? Ang salitang Alahayam ay makapangyarihan, sa Bisaya, makagagahom. Hindi na siya makapangyarihan kung hindi niya nagawa. Yung nagsalita sa taas at yung anak, isa lang sila. Kaya lang, nagkaroon ng sariling persona ang anak at may persona din ang Ama, pero sila ay isa lang. Sinabi na nga doon sa John 10:30, I and my Father are one. Ako at ang aking Ama ay isa. Ito diniin. Sabi niya, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Dinidiin talaga niyang husto. Pero sadya talagang mga tao, aywan ko ano masabi, baka mahina lang talagang IQ. Di talaga sila hindi naman makaintindi. Ano masabi mo, Pastor? Ayaw lang talagang tanggapin na paniwalaan. Kasi ang alam talaga nila ay kapareho lang ng nature ng tao, ang creator at yung nagkatawang tao. Yan yung isip talaga nila. Kasi ako dati nung nasa Babylonian pa ako, di ko talagang maniwala na iisa lang katawan nila, iisa lang sila eh. Kumbaga saka nagkaroon ng talaga na bukod ang anak, bukod ang Ama. Kasi yun nga yung pinagbabasihan, yung bautismo ni Juan Bautista na nagsalita yung tinig, tinupo yung bautismohan at magbumaba ng kalapati, yung raw kakadas. So, ngayon ko lang din naintindihan na talagang isa lang talaga sila. At dahil sa nature ng creator, na hindi pwedeng ipantay sa nature ng tao. So, ito pa ha. Sunod natin. Ito. Basa. Gawa chapter 9, verse 3 to 8. Ayun pa. Pumunta si Saulo sa Damasco. At nang malapit na siya sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakabulag na liwanag mula sa langit. Siya ay bumagsak sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako hinahabol? Sino ka, Adonai ko? Tinanong niya. Sabi ni Yahweh, ako si Yahweh Shai na iyong inuusig. Mahirap sumipa ng tinik. Bumangon ka at pumasok sa lungsod. At doon ko sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ang mga kaibigan ni Saulo ay namangha nang marinig nila ang tinig. Ngunit walang nakitang nagsasalita. Bumangon si Saulo at nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay hindi na siya makakita. Kaya't dinala siya ng kanyang mga kaibigan sa Damasco. Si Saulo, na naging Apostol Pablo, naka-encounter siya sa Damasco ni Yahweh. At yung calling niya talaga para sa misyon na utos ni Yahweh para sa mga Hintil, hindi para sa mga Hebreo. Kasi ang mga Hebreo ay isusunod talaga sa Torah. Yung doktrina ng mga Hebrew-Israelite, sundin ang Torah. Pero hindi pwede ang mga Hintil na susunod sa Torah kasi Hintil sila eh. Pero kapag sila'y manampalataya kay Mashiach Yahushai, maliligtas sila. Bilang Hintil na hindi na susundin ang Torah, makita mo yung mga teaching ni Pablo
ay kaiba sa teaching ng mga Hebrew Israelite. Ngayon, hindi nyo tanggapin si Pablo dahil daw ang turo niya ay kontra sa Torah. Hindi nga siya apostol ng mga Hebrew. Apostol siya ng mga Hintil. Bagamat mayroon siyang aklat na Hebrew na siya mismo nagsulat para sa mga Hebrew. Pero karamihan doon para sa mga Hintil. Ngayon, eto lang ha, dito natin malaman, dito original Bible to, ito ang lumalabas sa talatang ito, sa Bible na ito. Ito ang translation nilabas gamit ang Google Translator, Hebrew to Filipino, Hebrew to English. Ito lang ha, yung bumagsak si Saulo, sabi niya, sino ka, Adanay ko? Sino ka, Adanay ko? Tanong niya. Sino ang sumagot? Sabi ni Yahweh. Si Yahweh ang sumagot, Yahweh, Yahweh yan basahin, Yahweh. Sabi ni Yahweh. Sino nagsabi? Si Yahweh. Anong sabi niya? Ako, si Yahweh siya. Ayun, Yahweh siya, dulo. Yun, si Yahweh. Sabi niya, ito Yahweh. Ako, si Yahweh siya. Si Yahweh sumagot ha, doon sa langit, nagsalita, Adanay ko. Sino ka, Adanay ko? Sabi ni Saulo, bumagsak siya sa lupa. Galing sa kabayo. Inahabol yung mga Masianic Papatayin niya yung mga Masianic. Walang salitang Christian noon. Masianic. At walang salitang Jesus Christ. Yahweh siya nakalagay mo. Yahweh siya yun. Ngayon, sino ka, Adanay ko? Sabi ni Yahweh, sino nagsabi? Si Yahweh. Ano sabi ni Yahweh? Ako, si Yahweh siya. Si Yahweh siya, si Yahweh, isa lang. Kasi si Yahweh sumagot sabi ni Yahweh. Sabi ni Yahweh, ako si Yahweh siya. Simple logic lang, 1 plus 1 lang, kahit grade 1, makaintindi. Pero kung hindi talaga makaintindi, ibang usapan na yan. Hindi kayo seed of the woman. Ang kalalabasan nyo, seed of the serpent. Kasi ang serpent, anak ng Pauline and Eve, puro kontra ang mga ugali. Yan. Ayaw tanggapin. Pastor, ikaw mo dugtong dyan. Kasi po, katunayan talaga, nung nasa Babylonian pa kami mag-asawa, kailan lang naman natin na liwanagan ang pangalan ng Hebrew talagang creator is Yahweh. Ang Savior ay Yahweh siya. Nung marinig ko na ito yung tunay na pangalan ng creator, hindi ako nagpatumpik-tumpik Hinanap ko to, tapos inaral natin, ating tinuklas kung totoo ba talaga. So nung malaman natin na ito ay proven, bakit naramdaman namin tanggapin ang pangalang Yahweh at tanggapin ang pangalang Yahweh siya, the original name bilang creator sa Hebrong pangalan. So hindi ito mahirap para sa isang tunay na naghahanap ng tunay na creator. Actually, kung babasihan natin ang original alphabet, yung Abagada Hawa, yon, ang lalabas talaga Yahweh. Pero pag yung modern na Aleph, Bet, Gimel, Dalet, yung mabas ay Yewa, pero ginawa lang Yahweh. Pangatlong modern na Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hiva, ay lalabas yung tapos yung ginawang G, lalabas Jehovah. Tapos another modern Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hiyu, lumabas Yahuwah. Yahuwah, Yahweh, Jehovah. That is modern Hebrew. Pag original Hebrew, Yahweh talaga dahil Abagadahawa sa katayaka lamana sa ay patasakwarasata. Pero ginawang modern, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Waw, Sein, Kit, Tidyukab, Lame, Bimnyong, Samek, NP, Chadiko, Presentaw. Pangalawang modern, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Vav, Sein, Kit, Vav na, hindi na Wav, Vav. Pangatlo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Yu. So, lumabas ang mga Yahuwah.
Yahuwa. Jehovah. Jehovah. Ang Jehovah yun, pinalitag G. Jehovah na. Tapos, yung Yewa, ginawa nilang Yahweh. Kasi, may pangalan kasing Polynesian ng Yahweh. Nephilim ka. Oh, so that's why ayaw nilang Iyewa. Kasi walang pangalang Polynesian. So, nakakalungkot nga. Nakakalungkot talaga. Tuloy tayo. Ito, basa. Ang Ebanghelyo ni Juan, chapter 1, verse 1 to 3 and 14. Walang pasimula ang salita, at ang salita ay kasama ng alahayam, at ang alahayam ay ang salita. Siya sa pasimula ay kasama ng alahayam. Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya. Walang anuman na hindi niya nilikha. Ang salita ay naging tao at tumahan sa loob natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng bugtong na anak mula sa Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ito original translation to from original Bible na. Hindi yan doktorete. Sa 14, ang salita ay naging tao. Ngayon, sino tong salita? Walang pasimula ang salita. Siya ay alahayam. Sa English, without beginning was the word. Without the beginning, walang pasimula ang salita. Ibig sabihin, walang pasimula. Sino yung salita? Allah. Ay si nagkatawang tao, naging tao, si Yahweh siya. At saka siya, sa simula, ay kasama ng alahayam. Sinong kasama ng salita? Alahayam. Sinong alahayam? Yahweh. Tapos, ang salita, walang pasimula. Kasi yung salita yun ni Yahweh, na itong salita niya, yun ang nagkatawang tao, si Yahweh siya. Galing sa salita niya. Oh. Tayo, nanggaling tayo sa Excel sa Casprimsil na magulang natin. Kaya na lumabas kayo. Pero si Yahweh siya ay salita ni Yahweh. Ang salita at saka yung pinanggalingan na salita, isa lang. Halimbawa, ito, example nasa ibang bansa ako. Nagpadala ako ng voice tape. Yung boses ko nasa tape. Ngayon, gi-play ninyo dito sa Pilipinas, gi-play nyo, nagsalita. Ako yung nagsalita, nasa voice tape. Yung nagsalita na pakinggan nyo, at saka ako, isa lang ba kami o magkaiba kami? Isa lang. Yung nasa voice tape na pinadala ko, nasa cartridge na, ako yung nagsalita nandoon. Mayroon na siyang personality, cartridge na personality niya. Pero ang nagsalita doon, ako yon. Ako at ang yung salita na nasa cartridge ay isa lang. May personality ako, nasa ibang bansa, may personality na rin ang salita nasa cartridge na pisaksak doon sa karaoke at pinakinggan. So, naging dalawa ang personality. Ngayon, ang personality ng anak ay katulad sa personality sa mukha ni Roger Manatad. Starting lagi natin. Kamukha kasi sila Yun. So, isa lang siya. Kasi ang salita at saka may-ari ng salita ay isa lang Okay. Tuloy. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 14, verse 1 to 6. Pagkatapos ay sinabi ni Adan sa alahayam, O Yahweh, kunin mo ang aking kaluluwa at huwag mo na akong hayaang makita pa ang kadiliman na ito. O dalhin mo ako sa isang lugar kung saan walang kadiliman. Ito sa context ito ng first book of Adan and Eve, ang kausap ni Adan ay si Yahweh. Nag-usap sila. Pakinggan natin ano pag-usapan nila. Tuloy. Ngunit sinabi ni Alahayam na Yahweh kay Adan, katotohanang sinasabi ko sa iyo,
ang kadilimang ito ay lilipas mula sa iyo. Sa bawat araw na aking itinakda para sa iyo, hanggang sa matupad ang aking tipan. Kung kailan ililigtas kita, at ibabalik kitang muli sa halamanan, sa tahanan ng liwanag na iyong hinahanap-hanap, kung saan walang kadiliman. Dadalhin kita doon sa kaharian ng langit. Muling sinabi ni Alahayam kay Adan, ang lahat ng paghihirap na ito na ginawa mo sa iyong sarili dahil sa iyong pagsalangsang ay hindi magpapalaya sa iyo mula sa kamay ni Satanas at hindi ka ililigtas. Ito yung usapan yan ang sinabi ni Hawa kay Adan na ibabalik sa Garden of Eden o sa halaman na hinahanap-hanap. Pero sa paanong paraan? Ituloy pa natin usapan nila. Ngunit gagawin ko, kapag ako ay bumaba mula sa langit, at ako ay magiging laman ng iyong mga kaapu-apuhan, at dalhin sa aking sarili ang kahinaan na iyong dinaranas, kung magkagayoy ang kadiliman na dumating sa iyo sa yungib na ito, ay sasapit sa akin sa libingan, kapag ako ay nasa laman ng iyong mga inapo. At ako, na walang mga taon, ay magpapasakop sa pagbilang ng mga taon, ng mga panahon, ng mga buwan, at ng mga araw. At ako ay ibibilang na isa sa mga anak ng tao upang iligtas kayo. At ang Alahayam ay tumigil sa pakikipag-usap kay Adan. Narinig nyo sinabi ni Yahweh Alahayam kay Adan na siya'y magkatawang tao, siya'y maging anak ng tao, at hindi siya under ng mga panahon, mga buwan, pero nagpapasakop siya, ibig sabihin, tatanda din siya, para lang magkaroon ng kaligtasan si Adan, pati ang kanyang mga lahi. Yan pa ang tinutukoy dito. Kinausap ni Yahweh si Adan na yun ang gagawa para sa maligtas. O ano pa? Sige, moving forward. O, basa. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 24, verse 4 to 6. Pagkatapos ay dumating ang salita ni Alahayam kay Adan. At sinabi sa kanya, O Adan, kung paanong ibinubo mo ang iyong dugo, gayon din, ibububo ko ang aking sariling dugo kapag ako ay naging laman ng iyong mga inapo. At kung paanong ikaw ay namatay, O Adan, gayon din, mamamatay din ako. At kung paanong ikaw ay nagtayo ng isang dambana, gayon din naman ako, gagawa para sa iyo ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. Kung paanong inialay mo ang iyong dugo sa ibabaw niyaon, ay gayon ko ihahandog ang aking dugo sa ibabaw ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. Ang siting ng kwento dito sa first book of Adam and Eve, tumalon si Adan at saka si Eva sa bangin. Patay sila. Binuhay sila ni Abba Yahweh. At sinabi ni Abba Yahweh na kung ikaw ay namatay, mamatay din ako kapag nasa laman siya ng iyong mga inapo o magkatawang tao siya. O nagbuhos ka ng dugo, magbuhos din ako sa sarili kong dugo. Kaninong dugo? Kay Yahweh na magkatawang tao siya, siya si Yahweh siya eh. Basahin ninyo yan. Unang aklat ni na Adan at Eva. Ang dami ito eh. Na malinaw na si Yahweh siya si Yahweh nagkatawang tao. Na magkaroon siya ng dugo para sa katubusan. Ngayon, hindi nyo tanggap ang dugo ni Yahweh kasi gusto nyo dugo pa rin ng hayop na tinapos na ni Yahweh yan. So, nakakalungkot.
Tama sana ang pangalan binanggit nyo, Yahweh. Alahayam nyo, kulang kay letter H ang alahayam nyo. Walang H. Wrong spelling. Yan ang nakikita. O, ituloy natin. Sabi. Oo, basa. At kung paanong ikaw ay humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugong yaon. Gayon din naman, gagawin ko ang aking dugo na kapatawaran ng mga kasalanan. At buburahin ko ang mga pagsalangsang dito. At ngayon, Masdan, aking tinanggap ang iyong handog, o Adan. Ngunit ang mga araw ng tipan, kung saan iginapos kita, ay hindi natupad. Kapag natupad na, ibabalik kita sa hardin. Ibabalik. Balik si Adan sa Garden of Eden. Nasaan na ngayon? Sa third heaven. Dati, dyan sa Kurun, Palawan. Balik na doon sa third heaven. Ang promise na yung dugo ni Yahweh nga na magkatawang tao nga siya si Yahweh siya ay magtubos, magbura ng kasalanan natin. Yun ang totoong magbura. Kasi ang dugo ng hayop, cover the sins lang yun. Tinatakpan lang ang kasalanan, pero kasalanan nandoon pa. Pero ang dugo ni Yahweh siya wash out lahat ng kasalanan natin. From the past, present, future, burado lahat ng kasalanan. Future sin, hindi mo pa nagawa. Sa sunod taon mo pa gagawin ang kasalanan, burado na yan sa dugo ni Yahweh siya. Pero ang dugo ng hayop na sunod kayo sa handog ni Moses ay tinatakpan lang ang kasalanan sa dugo. Pero nandoon pa rin kasalanan. So nakakalungkot nga, tama sa ng pangalan na binanggit nyo. Kaya lang, doon kayo naniwala sa isang mensahero na peke, huwad. Dasoy kinuha na lang ni Abba Yahweh kasi magtuturo pa ng another maling aral. Ang aral yung tama, yung pangalan lang. Pastor, ikaw. Bagamat sa kanila ako nakakilala kay Abba Yahweh, hindi ko sinasimpatiyang tama yung kanilang pinaniniwalaan. Dahil si Yahweh siya ay nagpapatunay kung sino siya at si Abba Yahweh ay patunay din ayon sa kanyang pangako kay Adan kung ano ang kanyang gagawin. Isang maliwanag na confirmation ang aklat ni Adan, yung first book of Adam and Eve, chapter 24, verse 4 to 5 or to 6, na kung saan ito ang mga bagay na dapat matutunan ng mga nananampalataya kay Yahweh Shai at Abba Yahweh. Si Yahweh Shai, siya si Abba Yahweh ang nagkatawang tao. Hindi po siya high-ranking angel. Kasi kung tatanggapin natin yung aral na high-ranking angel si Yahweh Shai, ay ibig sabihin, mas mataas pa tayo kaysa kay Yahweh Shai. Diba yan yung confession ng tagpo kung bakit nagkaroon ng mga fallen angel? Dahil lahat ng mga fallen o lahat ng mga angel ay kailangan mag-bow down kay Adan. So ang iba dyan hindi nag-bow down kaya naging fallen angels. So si Yahweh siya ay proven, siya po, si Abba Yahweh ang nagkatawang tao. At marami na pong video dyan na itinuro si Bishop na nagko-confirm ayon sa United Kingdom. Originally, ang Yahweh siya, ang meaning po niyan, Yahweh is salvation o si Yahweh ang tagapagligtas or kaligtasan. Okay, moving forward. Basa. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 49, verse 1 to 13. Noon ang salita ni Alahayam ay dumating at sinabi, O Adam, sino ang nagpayo sa iyo nang ikaw ay lumabas sa yungib na pumunta sa lugar na ito? At sinabi ni Adan kay Alahayam, O Yahweh, naparito kami sa lugar na ito dahil sa init ng apoy na dumating sa amin sa loob ng yungib. Forward. Walang hangin. Pagkatapos
ay sinabi ni Yahweh alahayam kay Adan, O Adam, tinatatakutan mo ang init ng apoy sa isang gabi? Ngunit paano ito kapag ikaw ay naninirahan sa impyerno? Gayunpaman, O Adan, huwag kang matakot. Di sabihin sa iyong puso na aking inilatag ang batong ito bilang panakip sa iyo upang lagyan ka nito. Nagmula ito kay Satanas na nangako sa iyo na maging alahayam at kamahalan. Siya ang naghagis sa mga batong ito upang patayin ka at si Eva na kasama mo. At sa gayon ay pigilan kayong mabuhay sa lupa. Forward. Hindi talaga. Ngunit sa awa para sa inyo, kung paanong ang batong iyon ay bumagsak sa inyo, iniutos ko itong mabuo ng isang simboryo sa ibabaw ninyo, at sa mga batong ito ay nasa ilalim kayo. At ang tandang ito, Adan, mangyayari sa akin, sa aking pagparito sa lupa. Ibabangon ni Satanas ang bayan ng Hudyo upang ako'y patayin. At ilalagay nila ako sa isang bato at tatatakan nila ako ang isang malaking bato. At mananatili ako sa loob ng batong iyon ng 3 araw at 3 gabi. O, yan. Ito ha. Kita mo ha, ang linaw. Na yung Yahweh siya si Hawa. Ito kasi si Adan at saka si Eva, nakatira sa yungib, lumabas kasi init daw doon. Walang electric fan. Siguro, parang katulad sa ating panahon yung init. Gusto nila sa labas kasi sa parang kasi medyo mahangin. Ito namang Satanas, nagalit sa kanila, yung mga fallen angel, binagsakan sila ng bato para mamatay. Ginawa naman ni Abba Yahweh simboryo, parang muskitero na nasa loob sila, na kung maghagis pagbato ang Satanas, yung mga fallen angel, doon, hindi makatagos doon, kasi ginawang simboryo. Ngayon, yung nakita nilang nasa loob na sila ng bato, ay nag-ano sila na bakit ganito nangyari. Kuninto ni Abba Yahweh. At hanggang gikwento niya, ganun ang mangyari niya kapag siya ay magkatawang tao. Nasa loob rin siya, nasa bato, sa tulob ng 3 araw, 3 gabi. Kasi utusan ni Satanas ang bayan ng mga Hudyo, kayong mga tribe of Judah. Kayo talaga ang nagpapatay kay Yahweh siya. Kayong mga tribe of Judah. Kayo ang nag-judge. Kayo ang nagsumbong doon kay Poncio Pilato. Kay Herodes. Tapos, ang nangyari, sabi niya, sige, hukuman niyo, kayo nang maghatol sa batas niyo. Ayan, binitin sa punong kahoy. Yan ang nangyari. Batas ng Israel. So, nilinaw wala pa. Si Eva pa lang ang tao dito Ang mga Hudyo dyan. Pero nagbanggit na si Yahweh na mga sa bayan ng Mga Hudyo. Hudyo Ibabangon upang ako'y patayin. At ilan- Ibabangon ni Satanas Gagamitin talaga ang bayan ng Hudyo. Hudyo is a tribe of Judah. Tribe of Manasi, Sibulon, hindi tayo, ito mga Judah, kayo mga tribe of Judah, kayo ang dahilan, that's why sinumpa rin kayo Tribe of Subulon po ako. Nabinta kayo Kami ni Tate, Tribe of Subulon. nabinta sila yung yung, Atlantic slave trade. yan, sila yon galing sa Afrika. Kayo yung bininta sa kayo sa malaking barko. Yan ang nangyari, nasumpa ang mga tribe of Judah. Ayon sa Deuteronomy 28. Kasi kayo ang ginamit Ginamit ni Satanas nagpapatay na component. kay Yahweh siya. Si Yahweh siya pinatay nyo, si Yahweh yun, nagkatawang tao. Sinabi, nag-uusap si Adan at saka si Yahweh dito na si Yahweh magkatawang tao. Sa loob ng 3, sa bato na yun, 3 araw at 3 gabi. Di ba si Yahweh siya 3 araw, 3 gabi? Forward, sige, dugtungan pa yan. Yun. Basa. Ngunit sa 3 araw ay babangon akong muli. At ito ay kaligtasan sa iyo, O Adan, at sa iyong mga inapo na maniwala sa akin. Ngunit, O Adan, hindi kita
kita dadalhin mula sa ilalim ng batong ito hanggang sa makaraan ang 3 araw at 3 gabi. At si Alahayam ay umalis at hindi na nagsalita kay Adan. Ngunit si Adan at si Eva ay nanatili sa ilalim ng bato ng 3 araw at 3 gabi, gaya ng sinabi ni Alahayam sa kanila. Ituloy pa. Forward. Grabe. Mm. Paano naranasan ni At Adan? gayon ang ginawa ni Alahayam sa kanila, sapagkat sila'y umalis sa kanilang yungib at naparoon sa lugar ng walang utos ni Alahayam. Ngunit pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi, pinuksan ni Alahayam ang bato at inilabas sila mula sa ilalim nito. Ang kanilang laman ay natuyo, Ayan, parang at patay ang din ka. kanilang mga mata at ang kanilang mga puso ay nabagabag sa pag-iyak at kalungkutan. Biro mo 3 araw, 3 gabi, walang kain yun, walang inom tubig, nasa loob. Talagang fasting, 3 days and 3 nights. Nakulong. Kulong sila doon. Si ganon din ang mangyari kay Yahawa, nga magkatawang tao si Yahweh siya. 3 days and 3 nights din. At pagkatapos ay babangon siya Mabubuhay siya. para sa kaligtasan, hindi lang kaadan, sa kanyang mga inapo nga naniwala sa kanya. Yung hindi maniwala, ayaw namin kay Yahweh siya. Kay Jesus Christ kami. Mga po, kasi gusto nyo kay Jesus Christ, kasi fallen angel yan. Kasi tatay nyo fallen angel. Hindi nyo iwanan ang tatay nyo. Yan. So yan. Okay. Ayan. Sa mga hindi po nakakilala kay Jesus, pwede po talaga ninyo siyang sampalatayanan dahil po yan nakasulat sa Bible na 66 books. Pero kung alam lang ninyo na dinoktor pala ang Biblia na yan, ng mga nag-canonize, isip-isipin po ninyo ang inyong future or ang inyong kaligtasan. Ito po ang tunay na nagkatawang tao, si Yahweh. As Yahweh siya, hindi po yung Jesus na yan. Kasi ang alphabet po ng Hebrew, walang letter G. Yan po ang masasabi namin. Walang letter G. Kahit hanggang ngayon. Tingnan po ninyo yan. Walang letter G ang alphabet ng Hebrew. Moving forward. Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 42, verse 1 to 11. Pagkatapos ay dumating ang salita ni Alahayam kay Adan, at sinabi sa kanya, O Adan, kung ano ang iyong sinasabi, dalhin mo ako sa isang lupain kung saan may kapahingahan. Ito ay hindi ibang lupain kaysa rito. Ngunit ito ay ang kaharian ng langit kung saan nag-iisa ang kapahingahan. Ngunit hindi mo magagawa ang iyong pagpasok doon sa kasalukuyan. Ngunit pagkatapos lamang ng iyong paghatol ay lumipas at natupad. Kung magkagayoy, paakyatin kita sa kaharian ng langit. Ikaw at ang iyong matuwid na binhi. At ibibigay ko sa iyo at sa kanila ang iba pang hinihingi mo sa kasalukuyan. Yan. Biro mo ha, ang dami. Pangako Ang yan. dami mga talata sa unang aklat ni Adan at Eva. Patungkol kay Yahweh na magkatawang tao siya. Ang dami. Tapos, hindi magagawa ni Adan ang pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya, ang iba naman, tama sanang pangalan tinawag nyo, kaya lang ayaw nyo sa langit, gusto nyo dito lang. Sinabi ng Yahweh, paakyatin sa langit, sa third heaven. Sa kapahingahan na nag-iisang So yan. Okay, moving forward pa. grabe talaga. Basa. At kung iyong sinabi, bigyan mo ako ng tubig ng buhay upang ako'y makainom at mabuhay. Hindi mangyayari sa araw na ito, kundi sa araw na ako'y bababa sa impyerno at sirain ang mga pintuang tanso at dudurugin ko ang mga kaharian na bakal. Kung magkagayoy aking ililigtas sa awa ang iyong
ang mga kaluluwa ng mga matuwid upang bigyan sila ng kapahingahan sa aking halamanan. At iyon ay mangyayari pagdating ng katapusan ng sanglibutan. At muli, tungkol sa tubig ng buhay na hinahanap mo, hindi ito'y pagkakalob sa iyo sa araw na ito. Ngunit sa araw na ibubuhos ko ang aking dugo sa iyong ulo sa lupain ng Golgota. Binanggit ang salitang Golgota. So, yun rin ang nakalagay doon sa Book of John. Yung Golgota, na doon mamamatay si Messiah Kihawashai, nga sa Bible ng Babylonian, Jesus Christ. Pinalitan ng pangalang Fallen Angel. Okay. Ang linaw na yung magkatawang tao na mamatay, magbuhos ng dugo, doon sa Golgota, si Yahweh po yun, nga nagkatawang tao, at ang kanyang personality bilang tao ay kahawig nga kay Roger Manatad. Si Yahweh siya, name. Yahweh siya ang pangalan. Si Yahweh yun na nagkatawang tao. Kay Pastor Ikaw. Di ba? Ang linaw, di ba? Lahat ng sasampalataya sa Savior na namatay ay makakainom ng buhay na walang hanggan. Di ba yan ang pangako ng Yahweh kay Adan? At kapayangahang walang hanggan na nag-iisa lang at ang makapagbibigay si Abba Yahweh lang doon sa kaharian ng langit. Di ba po ito ang lahat ng pangako sa mga born again? Ito, ang linaw-linaw ng pangakong iyan ni Yahweh kay Adan. Na kapag siya'y magkatawang tao at magganap sa kanyang mailibing sa 3 araw, 3 gabi, at muli siyang nabuhay, makakatanggap na si Adan at ang kanyang binhi o ang kanyang lahi ng kaligtasan. O di ba yun ang pinangangaral natin sa Doctorated Bible? Na liturgy yung pangalan doon ng Savior. Pero ito palang original, Yahweh siya. At ito ang talagang totoo. Ayan, maniwala po kayo dahil ito yung original. Tapos, yung namatay si Yahweh siya, dumaan mo na siya sa Hades. Yun. Kasama siya yung isang si Dimas. Si Istas yung hindi At nakasama eh. nakasama niya. Si Istas ang nakasama din si Istas, kaya lang nanatili doon sa Hades. At si Dimas na ang kasama ni Yahweh siya papunta sa third heaven. At sabi ng anghel, sino tong kasama to? Ito yung tulisan sa lupa. Mabasa naman sa aklat ni ni Nicodemo. Ituloy natin. Basa. John chapter 19 verse 17. Inilabas siyang pasan ng kahoy papunta sa lugar na kung tawagin lugar ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Lugar ng bungo, kasi doon ang mga nasalbis, doon pinatay. So, ang pangalan sa Hebro, Golgota. Ngayon, pasan ang kahoy. Kahoy ang pinasan. Yung mataas na haligi na ganon, pasan ganon. Hindi cross. Hindi cross. Kahoy ang pinasan. Yung parang haligi, troso. Pinasan yung bilang parusa yon. Ayan, tuloy tayo. Pinangaw eh. Basa. Sapagkat ang aking dugo ay magiging tubig ng buhay sa iyo. Ayan na. Sa panahong iyon, at hindi sa iyo lamang, kundi sa lahat ng iyong binhi na magsisisampalataya sa akin, upang ito'y inyong kaligtasan magpakailanman. Muling sinabi ng Yahweh kay Adan, O Adam, nung ikaw ay nasa halamanan, ang mga pagsubok na ito ay hindi dumating sa iyo. Ngunit yamang ikaw ay lumabag sa aking utos, ang lahat ng mga paghihirap na ito ay dumating sa iyo. Ngayon, gayon din, ang iyong laman ay nangangailangan ng pagkain
kain at inumin. Uminom ka nga ng tubig na iyan na dumadaloy sa iyo sa ibabaw ng lupa. O, si iba, nagugutom na. Dapat hindi sila magugutom eh. Nauhaw na rin. O, pero pwede kumain ng mga prutas, pero hindi naman sila magugutom para makaramdam ng sarap, ng tamis. Kaya nagugutom na kasi nagkasala na. Ngayon, ang kaligtasan, sabi rin, sapagkat ang aking dugo ay magiging tubig ng buhay sa iyo. Magiging tubig ng buhay sa iyo sa panahong yaon. At hindi sa iyo lamang, kundi sa lahat ng iyong binhi na nagsisampalataya sa akin. Ngayon, ang problema naman, hindi naman sumampalataya. Ang kanilang pininiwalaan, yung nasa nakasulat sa 66 book, na gikanonize ng Vatican Canon Law, na dinoktor na lahat ang pangalan doon, pangalan ng Pauline Angel. Yun ang paniniwalaan na. Andito binanggit, magsisampalataya sa kanya. Pero ang mga elect talaga, pag may mangaral, maniwala. Tulad ni Pastor Richard, nakarinig, tuloy-tuloy. Ang iba naman, nakikiride on lang, naniniwala, pero hindi talaga totoong lubos na niwala. Naka-ride on lang nga. Pero pagdating nagpasubok, tiklop, hindi yung totoong elect. So makikita natin dito, si Yahweh talaga yung dugo niya na maging tubig ng buhay sa iyo. Dugo ni Yahweh siya na si Yahweh nagkatawang tao. Pero sabihin nyo, yung dugo ng hayop naghandog pa rin hanggang ngayon. Nako, nakakaawa kayo. Parang hindi kayo kasama dito. Parang hindi kayo elect. Okay, Pastor Richard, ikaw. Ayan. Isang paglapastangan yon sa dugo ni Abba Yahweh, si Yahweh siya nang hindi kikilalanin ng sino man na yun ay ginawa niya para maging bayad o panglinis sa kasalanan ni Adan at ng kanyang mga saling lahi. So kung hindi po natin tatanggapin yung ganong klaseng katotohanan, parang sinabi natin na walang kabuluhan yung kamatayan ni Yahweh siya. Dahil sa kanilang, yung sa ating narinig sa kanila, talagang sinabi na nagalit si Abba Yahweh. Paano magagalit si Abba Yahweh? Siya na nga yung nangako ng kaligtasan kay Adan at ang proseso ng kanyang pagliligtas ay yung siya ang magkatawang tao at siya mismo na magkakatawang tao ay mamamatay. Ililibing siya at ilalagay siya sa bato, sa batong malaki na inukit. Kung anong nangyari kay Adan na nakulong doon silang tatlo o dalawa sa bato na ginawang simboryo na nilagay na o binato ng mga fallen angel o satanas. Ganon din nangyari kay Yahweh siya, di ba? So, lahat tayo ay naniniwala na ang Savior ay muling nabuhay pagkatapos niyang maparusahan ng kamatayan. Sino ba yun? Si Yahweh siya yun, no? Siya mismo yun. Hindi na kailangan panghanapin kung alam po natin ang aklat na ito ni Adan. Kaya lang naman hindi talaga naniniwala yung iba, gawa ng walang suporteng na kamukha nito. Ibig sabihin, itong Bible na aklat ni Adan at Eva, hindi po nila isinasama bilang Biblia. Hindi nila kiniklaim o hindi na tinatanggap bilang bahagi ng Biblia. Yun lang po. Moving forward. Basa. Galatia chapter 3 verse 13. Tinubos tayo ni Mashiach mula sa sumpa ng Torah dahil isinumpa ni Alahayam ang nakabitin sa punong kahoy. Ayan. Liwanag niya. Ang sumpa kasi doon ay nakabitin sa punong kahoy. Tinubos tayo sa sumpa sa Torah kasi halos kasi mga Hebrew Israelite lumabag sa Torah. Isa kasi sa Torah dito yung igalang ang Sabat eh. Pag hindi mo igalang ang Sabat, papatayin ka. Ngayon, para maalis yung sumpa, ay si Yahweh, nagkatawang tao, siya si Mashiach Yahweh, para matubos tayo sa sumpa na nakabitin siya sa punong kahoy. Ngayon, pag ginawa yung nakapako sa cross, ay hindi yung nag-alis sa sumpa. Kasi ang pag-alis ng sumpa, nakabitin sa punong kahoy, hindi nakapako sa cross.
Biro mo, itong ginawa naman ng mga Pauline, gidivert talaga nila ang panampalataya. Kasi alam naman ng mga Pauline Angel na mga anak lang nila at saka siya ang mapunta sa impyerno. Etong mga binhi ni Yahweh na tinatawag na binhi ng babae, gusto nila mapunta rin sa impyerno katulad nila. That's why ganun sila ka matindi manloko. Ay, tuloy pa natin. Tuloy. Yung pala rason. Yan. Yan, si Yahweh siya yun. Nakabitin sa punong kahoy. Pero pinako yung kamay niya doon, no? Pati sa baba, pinako. Pero hindi cross, punong kahoy. Kasi yung nakita sila ni Tomas, hindi basta-basta naniwala si Tomas. Nagkikwento sa kasama niya mga apostoles nga nabuhay si Yahweh. Sabi niya, maliban kung makita ko yung kamay niya na may daan ng pako. Pinako nga siya, pero hindi sa cross. Punong kahoy, oh. Tuloy pa natin. Yan. Yahweh siya was nailed, hanging on the tree. Tuloy. Pinako. Basa. Hebrews chapter 13, verse 11 to 12. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Gayon din naman, namatay si Yahweh sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yan. Yan Hey, bro. Ito, Hebrew to, pero Sulat ni Pablo. ito, hindi to na-translate sa original. Talagang ito nakasulat sa Babylonian Bible. Babylonian Bible yan. Pero ang linaw. Ang linaw pa rin. Ito, hindi lang naibago to eh. Gayon pa man, namatay si Yahweh Sa labas ng bayan. sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Yan. Dugo talaga niya. Okay, tuloy pa natin. Grabe naman pag hindi. Basa. Hebrews chapter 9, verse 12. Hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga guya, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok siya sa dakong kabanal-banalan, minsan magpakailanman, na nakamit ang walang hanggang katubusan. Saan natin makamtan ang walang hanggang katubusan? Sa dugo ni Masyayak Yahweh. Ngayon, kung dugo pa rin ng hayop, wala. Wala na doon pa. Tinakpan lang kasalanan, pero hindi nabura. Ang nagbura talaga yung dugo ni Yahweh na siya si Hawa, nagkatawang tao. Tuloy pa, tuloy. Basa. Gawa chapter 20, verse 28. Kaya't ingatan ang inyong mga kaluluwa at ang buong kawan na itinaas sa inyo ng banal na Espiritu upang maging mga pinuno nito, upang magpastol sa pamayanan ng alayam na binili niya ng sarili niyang dugo. Sino nagbili? Dugo niya mismo. Hindi dugo ng hayop. Tugma pa naman sa kanila, kawan nila, magpastor sila doon. Yan. Basta ikaw, dugtog. Singit-singit no? Ayan. Di ba? Yung kawan, kiniklaim talaga nila yan. Tapos sila din ang magpapastol. Kaya lang, pagdating sa dulo, na-mention talaga, dugo ni Abba Yahweh, si Yahweh siya ang bumili. Paano yan? Malaking, burahin na yan. Kaya lang, malaking kasalanan kay Abba Yahweh yan, pamumusong na tao yan. Pag tinanggal na nila yan. So, galing sa original yan, no? yan ang patunay na hindi pwede nilang baliwalain na yung kamatayan at dugo ni Yahweh as Yahweh siya ang pinakapangunahing component para si Adan at ang kanyang lahi ay lubusang malinis sa kanilang pagkakasala
at maging daan ito ng kanilang kaligtasan. Forward. Diba? Basa. Hebrews chapter 10 verse 14. Sa makatuwid, sa pamagitan ng isang handog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman. Yaong mga pinapaging banal. Yeah. Isang handog lang. Wala na ulit-ulit. Wala na ulit-ulit. Isang handog lang ni Yahweh Shai na nagkatawang tao si Yahweh at si Yahweh Shai. Isang handog lang. Ginawang ganap magpakailanman ang pinapaging banal. For by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Next. Next tayo. Yan. Ngayon, dito makita mo dalawa. Pindot pa isa. Dito, that is the belief of born again Messianic. Ngayon, dito, pindot pa. That is the belief of born again Christian. Dito sila sa cross naniwala. Pero ang totoo, nakabitin sa punong kahoy. Ito yung paniniwalaan. Dito kami naniniwala. Kasi kami, mga born again Messianic kami. Dati kami, born again Christian. Iniwan namin to, yung nalaman namin ng katotohanan. Dito kami, born again Messianic. Pero sila ngayon, mga born again Christian, kayo mga pastor, dito kayo naniwala. Ano ba itong cross? Bakit cross? Hindi naman yan ang death penalty ng Israel Bitin sa punong kahoy ang death penalty. Ngayon, sabi ni, ni Poncio Pilato, hatulan nyo sa batas ninyo. Sinabi niya kasi mga Hudyo. Hudyo naman ginagamit ni Satanas. Si Yahweh Shai, Hudyo din. Yan. Binitin sa punong kahoy para mas matindi, para maramdaman ang sakit, pinako ang daliri, yung kamay at saka paa. Ngayon, itong cross na ito, ano ba ito symbolic? Sige, forward. Basa. Gawa chapter 5 verse 30. Ang alahay ng ating mga ninuno ay nagbangon kay Yahweh Shai na iyong pinatay at ibinitin sa isang punong kahoy. Gawa 5:30. Ito namang iba rito mga hindi naniwala nga si Yahweh ay si Yahweh Shai nagkatawang tao. Sabi niya, si Alahay ang ating mga ninuno ay nagbangon kay Yahweh Shai. Para, iba si Alahay, iba rin siya Yahweh Shai. Talagang, aywan ko, ginawa ninyong nature ng tao ang alahayam. Ang alahay. Binitin niya, sa punong kahoy, axe. Kahit sa Babylonian Bible, ganito rin, bitin din sa punong kahoy. Okay, moving forward. Kasi gusto nila ang cross. Kasi ang cross ay fallen angel. Nakalagay sa simbahan ninyo, lahat ng Christian, kahit different denomination, may cross. Sabi niya, walang tao. Walang tao kasi fallen angel symbolic. Ano pa? Moving forward. Ayan. Ngayon, di ba, ganyan, nilagyan yung tila. Yung tila naman symbolic ng ahas yan. Naghihilunuhan ng ahas. Lahat ng mga Christian churches, evangelical churches, born again churches, Pentecostal churches, lahat, kahit lahat ng mga different denomination, basta Christian, ang cross nila may nakalagay na tila. Symbolic ng ahas. Hindi ako nang bibintang ipoprove natin yung ahas yan. Sige, moving forward. Ayan. Ahas, di ba? Yung cross. Sige pa. Moving forward. Ayan. Gilagay, yung medyo mahirap na simbahan na born again. Gano'n na lang ang ahas. Ginano, tingnan mo. Tuloy. Ayan, di ba kita mo? Yung Kristos. Ahas. Kristos. Ahas yan. Kayo manunood kayo mga pastor, mga bishop ng Christian. Yung cross niyo, nagilagyan yung tila, ang tila symbolic ng ahas. Ang cross symbolic ng fallen angel. Tuloy. Basa. Hebrews chapter 10 verse 17 to 18.
Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Di na maghandog. Tapos ng handog. Pero ang iba naghandog pa rin. Ayaw sumunod. Hebrew yan. Sulat ni Pablo, pero sa Hebrew. So, meaning to say, si Pablo, ang mission niya, apostle sa Hintil, pero the same time, apostle siya sa Hebrew. Particularly sa Book of Hebrew. Para talaga sa Hebrew yon. Pero ang iba, para sa Hintil. Kasi sabi sa mga Hintil, kahit hindi na kayo magpatuli, support na lang kayo. Ligtas naman kayo kasi tumanggap naman kayo kay Yahweh siya eh. React yung mga anti-Pablo. Bakit? Maging support ay magpatuli. Eh sinabi na nga, si Pablo tinawag yan ni Yahweh siya eh. Para sa mission niya, para sa mga Hintil. Kasi ang nangyari, napalo kasi itong mga Hudyo eh, kasi sila ang nagpapatay kay Yahweh siya eh. Na-extend ang salvation, hindi lang sa Hudyo, doon na sa Hintil, kasama si Apostle Bernabe. Dalawa sila doon. Pastor Richard. Andrew. Kinyo. So dahil sa pagkamatay ni Yahweh Shai at sa kanyang dugo, ito po talaga yung pruweba na kalilimutan na ng Aba Yahweh ang kasalanan ni Adan at ng kanyang mga lahi. So, ito po ay patunay na kung saan, even nung tayo ay nasa Babylonian system pa, nung nagpapastor pa tayo doon, wala tayong tigil sa pangangaral tungkol sa bagay na ito. Dahil pinapatunayan natin at kinukumbinsi natin ng mga tao na ang pananampalataya sa Savior na muling nabuhay lamang ang paraan para maligtas tayo sa ating pagkakasala o sa sumpa ng ating direksyon papuntang impyerno. So wala namang ibang paraan para tayo ay maligtas kundi paniwalaan yung Savior na nagkatawang taong namatay at nagbubo ng kanyang dugo. So, bakit ano nangyari? Na maliwanag na ang pagbububo ng dugo ni Yahweh Shai as Hamashiach ang magiging dahilan ng kaligtasan natin, ba't ayaw tanggapin ng iba? Napaka ano naman. At kailangan pa maghandog-handog ng kambing para lang may pang-replace. Tinanggap nila ang pangalang Yahweh, tinanggap ng pangalang Yahweh Shai. Ang problema ang pangalang Yahweh Shai, hindi nila sambahin. Si Yahweh na lang, another problem. Kasi fallen angel, yung high-ranking angel si Yahweh siya galing. Tapos naghandog pa sila ng hayop. So, deceive talaga kay Linglang kasi doon kayo naniniwala sa inasahan yung mga misahero na anak ng fallen angel. Kasi paano malaman anak ng fallen angel? Kamana sa ugali ng fallen angel eh. Yep ba? Oh, ang fallen angel ay dual identity. Pwede sila maglalaki, pwede magbabae. Walang gender sa taas. Pag bumaba sila maging Gregory, pwede sila maging babae at the same time, pwede sila maging lalaki. So, silayis. Sa English, gay, bayot, bakla. Yan. Pag may mga nangangaral, pero bakla, hindi yan. Anak ng fallen angel yan. Kasi ang totoong anak na lahi ng shade of the woman na binhi ni Yahweh, hindi talaga bakla. Hindi siya tomboy. Pero kung bakla ka, so problema yung nasa Batangas na galing doon. Parang fallen angel yon. Kasi may pagnanasa sa kapwa lalaki. Problema yon. Okay, next, forward na. Ayan, naghandog sila, naghandog. Nasa silang Cavite yan eh. Tuloy pa. Ayan, templo. Ayan, naghandog sila, Ba, may high priest pa rin, high priest. Ginagaya ano, Putumaya, Levites? Levites ang ginagaya nila, Nasa silang Cavite yan eh. Dapat makasama ko, makapasyal ko dyan pag pumunta ko. Pasyal sila si Prince Jim doon eh. Silang, Pastor Raymond. Tuloy, ano pa? Tribe of Levi ba sila? Ayan, naghandog sila. Pero sabi nila dyan, konti lang daw sila naiwan. Marami daw nag-alisa na punta sa tribong Operian.
Okay, tuloy. Biblia. O, basa. Galatia chapter 5 verse 4. Nahiwalay ka sa Masyaya kung naniniwala ka na ang pagiging matuwid sa Torah ay nahulog mula sa biyaya. Pansinin mo ha. Mahiwalay ka sa masyayak. So, mahiwalay ka kay masyayak. Kung naniniwala ka na ang pagiging matuwid sa Torah, nagiging matuwid tayo sa dugo ni Yahweh Shai, hindi sa Torah. Pero obligado tayo sumunod na sa Torah bilang remnant Hebrew Israelite. Pero hindi for salvation. For obedience of our Abba Yahweh. Pero ang hintil, hindi obligado silang sumunod. Pero ligtas sila kasi nanampalataya sila kay Abba Yahweh, Masaya, Yahweh Shai. Pero mga hintil yan. Save pa rin. Pero hindi na sila obligadong sumunod sa Torah kasi hintil. Ang mga remnant, obligado talaga. Kasi pag hindi mo sunod, palo. Pero hindi yan ang cause ng salvation natin bilang remnant Hebrew Israelite. Ang cause ng salvation natin, ang blood talaga ni Yahweh Shai. Sige pa, tuloy pa. Basa. Hebrews chapter 12 verse 6. Sapagkat dinidisiplina ni Yahweh ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Papaluin talaga ni Abba Yahweh ang mga remnant Hebrew Israelite kung hindi sumunod sa Torah. Palo. Pero hindi yan ang cause for salvation. Etong mga remnant Hebrew Israelite na ang cause sa salvation yan, hindi na pala ang dugo ni Yahweh Shai, na ang linaw-linaw. Ang dugo niya, binanggit yun doon ni Adan. Nag-usap si Adan sa si Yahweh na ang dugo niya ang magligtas. Kay Adan, pati ang buong salinlahi ni Adan. Ang dugo niya, kapag siya'y magkatawang tao, na mamatay siya doon sa Golgota. So, ang pagsunod sa Torah, kailangan pa rin natin bilang Hebrew Israelite. Kung ikaw ay naniwala na remnant Hebrew Israelite ka. Pero kung hindi ka maniwala, doon ka sa ugali sa mga hintil. Tanggap mo si Yahweh Shai, pero gusto mo yung mga kaugalian ng hintil, it's up to you. Tuloy. Si by Grace naman daw eh. Basa. Gawa chapter 4 verse 12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh Shai, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng alahayang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pastor, ikaw. Ang liwanag niyan. Bakit? Siya siya ang nagkatawang tao kasi. At ang kaligtasang iyan, siya lang ang nagbibigay. Dahil siya lang naman ang nangako kay Adan kung paanong paraan niya gagawin ang pagliligtas kay Adan. Kaya malakas ang testimonya ng mga apostol para patunayan na walang ibang daan, walang ibang paraan, walang ibang persona ang magbibigay ng totally, completely salvation sa lahat ng mga inapo ni Adan, kundi kay Yahweh Shai lang. Dahil ang pangalang iyan, ang Yahweh Shai na sinasabi natin, ang meaning talaga niyan, Yahweh is salvation. Forward. Uy. Natapos na pala. Okay. Huling panalita. Una, siguro ikaw na, Pastor. Okay. Ayan. So, kahit ano pa man ang gawin natin lahat, dahil ito na po yung ating mga ginagawa ngayon sa ating ministry o sa ating tinanggap na katungkulan na ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa ginawa ng ating may likha na si Abba Yahweh bilang Yahweh Shai nung siya'y nagkatawang tao upang maganap ang kanyang pangakong pagtubos kay Adan at sa kanyang lahi. So dito na po tayo ngayon. Tumatakbo na tayo sa paniniwala kay Abba Yahweh at Yahweh Shai at ang kanyang kamatayan at dugo ang siyang pinakamabisang daan upang ang kasalanan na ating minana kay Adan ay nawala na, nabura na.
at ang ating pagsunod sa kanyang mga salita bilang anak, nagpapatunay lamang na tayo ay kanyang mga anak. So kaya tayo naniniwala sa Biblia, doon po sa original hindi po sa doctorated kasi naligaw na tayo yung una. At binabalik po natin ang ating paniniwala sa original na Biblia dahil dito po, ito lang ang magiging saligan na tayo po ay hindi maliligaw. Pastora. Napakalinaw po nitong pinag-aralan natin ngayong hapon. Ito po ay ulit-ulitin nating panoorin, unawain, pag-aralan, at humingi tayo ng kaalaman at lubos na pagkaunawa sa raw kakadas o sa banal na espiritu upang lubos nating maunawaan ang hiwaga ng katotohanan ito. Closing prayer, Pastor. Okay, tayo po ay sama-sama muli manalangin. Yahawa na aming Ama, patuloy kaming nagpapasalamat na sa hapong ito ay muli ay napag-aralan namin ang mahalagang aral nito tungkol sa iyo. At kung ano ang hiwaga ng kapanganakan ni Yahawa siya ay ayon sa iyong pangako kay Adan. Alam kong maraming naguguluhan dahil hindi ito nila lubos na naunawaan, dahil hindi nila isinasama ang aklat ni Adan upang linawin ang mga aral na iyong iniakda sa banal na kasulatan. Humihingi kami ng iyong pangunguna at kahabagan sa lahat ng remnant na maaring makarinig sa mga aral na ito. Doon po sa mga naniniwala na sa banal mong pangalan aming Yahawa, ngunit hindi ito ang pattern na kanilang sinusundan. Humihingi po kami ng habag at awa sa iyo na muli ay lubusan nila itong maintindihan. O aming Yahawa, ikaw ang nakakakilala sa bawat isa sa amin. Batid mo kung sino ang sa iyo at hindi sa iyo. Purihin ka, sambahin ka sa pangalang banal ni Mashiach Yahweh Shai na aming tagapagligtas. Mga viewer namin sa YouTube channel, napakinggan nyo ha. Sa aklat ng first book of Adam and Eve, ang daming chapter, binanggit talaga na si Yahawa talaga magkatawang tao. Yan ang promise niya kay Adan. Hindi lang pinasok talaga ang first book ni Adam and Eve, may second book pa yan. At saka may book of Adam lang, na hindi, pati book of Enoch, book of Jubilee, book of Jasher, hindi pinasok. Kasi doon mo malaman ang kompleto. Kasi ang complete books ng Bible o Torah ay mayroong 777 script na ginawang aklat, naging 777 books na ginawa nilang apokripa ang 711 o 711 at 66 book lang ang ginawa nilang Bible. So nakita mo, kulang talaga sa knowledge ang tao pag doon ka sumandal sa 66 book. So panoorin ninyo kasi ang nakataya dito kasi kaluluwa natin. Kaluluwa. Walang pagsisising nauna, laging nasa huli. So manood kayo, mag-comment kayo at i-subscribe niyo ang aming YouTube channel Operian Tribe Hebrew-Israelite Remnants. Be blessed, Barak Ata, Shalom, Shalom. Aba Yahawa, siya Yahawa Asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa,